for reminding us sa kahalagahan ng fully surrender. Are you fully surrendered sa Panginoon ngayon? It's very easy to be partially surrendered. Lord, yes, ito, gagawin ko. Of course, Lord, gagawin ko yan. Pero minsan, ang inihingi ng Panginoon sa atin, mabigat ang kapalitan, no? Minsan, ang pagsunod sa Panginoon, ang ibig sabihin, merong trials, merong pressure sa buhay, may mga i-give up ka, So, sana makita natin na ano man ang hingin sa atin ng Panginoon ay karapat-dapat siya at fully surrendered tayo sa Kanya. Tayo po ay dumako sa ating talaga ng totoo na itong last na talaga ito ng ating series dito po sa Proverbs chapter 3, 5 to 12. At basahin po natin, at least for the last time sa series natin, ang passage na ito, Proverbs chapter 3, verses 5 to 12. At hanapin natin ano bang ibig sabihin to trust in the Lord with all your heart. Mahahanap niyo yun pag tinignan niyo yung ibang mga utos na kasama dyan. And then, bakit trusting God ang pinaka-wise na desisyon na pwede mo magawa sa buhay mo? Sinabi din dyan, anong mga mangyayari, anong mga epekto, resulta, kung tayo po yung magtitiwala sa Panginoon with all of our heart. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ito. At sige, sama-sama na ho tayo dito. Maganda rin yung pagkakatagalog. Ang ganda rin. Sino man na nagsali nito. Sige ho, basahin po natin. Proverbs 3, 5 to 12, simula sa verse 5, handa, basa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa sarili mong mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito ay magiging kagalingan sa laman mo at kaginawaan sa iyong mga boto. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang unang bunga ng ima. Sa gayo'y mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Sa pagkakataon na mabasa namin publicly ang iyong mga salita without any fear na may darating na mga otoridad at pipigilan kami, usigin kami. Thank you for the freedom that we have sa bansa na ito. And Lord, dalangin namin na sa pagbabalik tanaw namin sa talatang ito at sa pagkapatuloy namin, kayo po ang manguna, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng gising na diwa at mataas na paggalang sa iyo upang amin pong gawin ang aming makakaya upang makinig ng mabuti at mag-isip kung paano po namin maisasabuhay, maipamumuhay ang mga bagay na itinuturo mo sa amin mula po sa mga talatang ito. Pakitulungan mo rin ako, Panginoon, magipagpala sa aking mga kapatid at kayo po ang mag-bless sa aming panahon na pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Ako po na po. Bilang pastor, hindi maiwasan po na ministry ay mag-preach sa mga patay at maglibing. Ibig sabihin, manguna sa paglilibing. Siguro kung susubukan ko, kaya kong bilangin, pero sa ngayon hindi ko matandaan kung ilang beses na ako nasa sementeryo upang pangunahan po ang paglilibing. Ang tawag doon, committal service. Paglilibing, sa either ng mga members natin, o mga mahal sa buhay ko, o kaya naman mga mahal sa buhay nyo, mga kaibigan ninyo, na kung saan ako'y nakasama doon. Ano po ang naramdaman ninyo kapag may nililibing? Marami, di ba? Maraming feelings. Pero ako, itong mga di ko mapaliwanag din, pero isa sa mga nararamdaman ko kapag naglilibing ako, kasi pag maglilibing ka, nakita mo,
umiiyak. Halos mawalan ng malay. Di ba alam niyo ba yung sinasabi ko? Mawalan ng malay. May magiging mo naghihinagpis minsan doon sa sulok. At talagang hirap talagang tignan. Ang daming umiiyak pati may mati ikaw. Alam niyo, isa naramdaman ko, galit. Galit kasi kung walang kasalanan, wala sanang iiyak. Sabi ko to, tayo po di ba minsan, ang kasalanan ay parang ginagawa nating pet. Okay lang yan. Konti-konti lang naman, meron akong boundary, hanggang dito lang ako. Pero alam niyo mga kapatid, every time na may makita kayo ng maghihinagpis dahil may namatay, it is because of sin. Kung walang kasalanan, walang kamatayan, walang sakit, walang pagluwa, walang separasyon, pag-iwalay sa ating mga mahal sa buhay, bakit mo may kamatayan? Because ating mga magulang Eva at Adan na nagkasala sa Panginoon. Akala nila, mas maganda ang naisip nila kaysa sa sinabi ng Panginoon. Anong ginawa nila? Kabaliktaran ng Proverbs 3:5. They did not trust the Lord with all their heart, kundi they lean on their own understanding. Dahil dyan, may kamatayan. Dahil may kamatayan, may mga sakit, may mga pagdurusa. Para maintindihan yung sinasabi ko, kung di nyo pa naiintindihan, pumunta kayo sa PGH. Punta kayo sa Jose Reyes. OPD. Pumunta ka din dun sa ward. Nakikita mo na kung isipin mo sinasabi ng Bible, hindi talaga maganda ang magiging bunga sa tuwing babaliwalain natin ang sinabi ng Diyos. Huwag na tayong sumugal kasi ganun talaga sa mukha natin. Hindi ka makakapunta ng church dito maliban na siguro kung galing kang monumento na hindi ka dadaan sa puninarya, sementeryo. Ibig sabihin, araw-araw, sa buhay natin, ang kamatayan nandiyan sa mukha natin, reminding us, not just someday mamamatay tayo, but reminding us kung ano ang consequence ng kasalanan. Ano ang consequence pag binabaliwala natin ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po, ating pinagsasaluhan ng tema na ito, na wala nang mas wise na desisyon sa buhay, kundi ang magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito na ang pinakamainam na desisyon na magagawa natin, yung hindi ako magtitiwala sa sarili ko, sa sinasabi ng iba, kundi sa sinabi na ng Diyos. Kapag nagbabangga-banggaan ang mga bagay na ito, ang aking katapatan ilalagay ko sa salita ng Panginoon. At sa ating po mga pag-aaral, nakita natin, ano bang ibig sabihin to trust God in His Word? Meron tayo mga ilang puntos na tinalakay, wala na masyadong paliwanag, babasahin ko na lang. Yan ang first point natin. Anong ibig sabihin na magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita? A, ibig sabihin nun, dumidepende ka ng walang pag-aalinlangan. Ang mga ito na talakay na natin, kaya hindi na tayo magpaparking. Point B, huwag manahan sa sarili pangunawa. Lean not on your own understanding, sabi ng text. Pagkatapos, in all your ways, acknowledge Him. Yan. Kung may tiwala tayo sa Panginoon, kapag gagawa tayo ng mga desisyon, nag-iisip-isip tayo, huwag natin isang tabi ang Panginoon, acknowledge His presence, at magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Diba? In all your ways, acknowledge Him, hindi lang, nandiyan pala ang Panginoon. Kundi nandiyan pala ang Panginoon, ano bang kalooban ng Diyos? And then, point D, kilalanin palagi ang iyong pangailangan sa karunungan. Sabi nung text natin na huwag kang magpakapantas sa iyong sarili mga mata. Huwag mo isipin na hindi mo kailangan ng payo, lalo na ng payo ng salita ng Diyos. Huwag tayong magmalaki sapagkat ang Panginoon, ang nasa Kanya ang karunungan na kailangan natin.
At ano pa, ang puso natin super madaya. Ano? And then, fear God. Sabi ron, fear God. Ibig sabihin ng matakot sa Diyos, magbigay galang ka sa Panginoon. Hindi yung matakot ka na baka ikay papatay ng Diyos, kundi matakot ka na makagawa ka ng bagay na hindi ikasisiya ng Diyos. Kasi may paggalang ka sa Kanya. Ayaw mo na ma-displease ang Panginoon. Fear God. And then, F, sinabi doon, turn away from evil. Kung may tiwala ka sa Panginoon, hindi mo lang gagawin yung mga pinagagawa niya, kundi iiwasan mo yung mga pinapaiwas niya sa'yo. Di ba? Ang ano kasi dito, minsan gusto natin may mga gusto tayo sa buhay na hindi mabuti para sa atin. Alam natin, mga bata, di ba? Anong gusto mong breakfast? Sabi mo, pagtitignan mo yung mga bata kung anong breakfast ang gusto nila, talagang matamis talaga. Puro tsokolate, candy, mga gano'n talaga breakfast niya. Minsan hindi lang bata, ano. Pero pag pinaubaya mo sa kanilang wisdom, mapahamak talaga sila. Kaya nga nandiyan ang mga magulang to. Kahit ganun tayo sa Panginoon, di ba? Hindi lahat ng hinihingi natin sa Panginoon mabuti para sa atin. Kaya ang Diyos minsan may mga pinagbabawal ang Panginoon. Sa Bible, nakalagay. Ano? Turn away from evil. And then, meron ding part na, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan, mula sa iyong unang bunga ng ani. Sinabi diyan, So be generous to God. It takes faith to give. Kasi sa isip mo, nawawalan ka, di ba? Nawawalan ka, pero it takes faith na magtiwala ka sa sinabi ng Diyos na be-blessed naman niya yung mga nagkakalob sa Kanya. Kung isipin nyo, lahat ng bagay pag-aari ng Diyos, di ba? So, yung giving pala, hindi yun para tulungan mo ang Diyos, kundi pagkakataon yun na binibigay sa iyo ng Panginoon para mapaglingkuran mo siya, para mapakita mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. So, every opportunity to give ay opportunity to trust God na pag ginawa mo ang iyong pag nagkaloob ka, hindi Kanya pababayaan. Okay, and then lastly, submit to God's chastening and training. Sinabi doon, anak, huwag mong baliwalain ang saway at pangaral ng iyong ama. First galing sa Panginoon. Ng Panginoon. Sapagkat ang mga dinidisiplina ng Diyos, ang sabi ng Bible, ay mga taong minamahal ng Diyos. Sa bata, ang akala nila lang pag-ibig, pag binibili ng laruan, pinapakain sa Jollibee. Pero hindi nila minsan maintindihan na ang pagmamahal din ay kailangan silang pagsabihan at paluin. Di ba? Ganon din po sa ating buhay mananampalataya. At one way we show ang ating pagtitiwala sa Panginoon kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, kapag pinapalo tayo ng Diyos, kapag tinetraining tayo ng Diyos through trials. Hindi tayo tatalikod, manghawakan natin yung kanyang mga sinabi. Now, iyon ang pinaka-wise na magagawa natin sa buhay na desisyon to trust God and His Word. And nakita natin ano ibig sabihin nun. And then last week, nakita ba natin kung bakit. Bakit yun? Yan. Why trusting God and His Word is the wisest decision. Bakit pa yan maganda para sa akin? Well, nakita natin doon, di ba, sa context nito, na ang purpose po ng chapter 5 ay ituro sa atin kung anong wisdom. Wisdom is trusting God. Gusto mo maging wise, you trust God. Bakit naman tinuturo ko ano yung wisdom? Kasi ang purpose ni Solomon for first 9 chapters, para encourage, para datong ganahan sila makinig sa mga sasabihin niya later on. Kung may wisdom, maging wise ka. Paano po niya in-encourage? Ito nga pala yung wisdom. Matakot ka sa, trust the Lord. Part of what it means to be wise is to trust the Lord with all of your heart. At so, ibig sabihin, bakit pinaka-wise sa decision yon? Point A. Kasi sabi ng Bible, wisdom yun Wisdom yun. Minsan, di natin maintindihan. Paano maganda yung sinabi ng Diyos? Para mas maganda ito naisip ko. Well, tandaan mo, trust in the Lord, bahagi yan ng ibig sabihin ng wisdom. So, kapag hindi mo ginawa na magtiwala sa Panginoon,
Foolishness ang tawag doon. Kahit gaano ka-logical, bantayan niyo po ang puso natin ha. Magaling to magmakinarya ng mga dahilan. Gusto nito, masatisfy yung isip mo. Gusto nito, bigyan ng katwiran yung mga maling ginagawa natin para hindi ka naman masyadong bagabag habang gumagawa ka ng mali. At sabi ng God's Word, trusting God is wisdom. And, di ba, ginamit doon, trust in the Lord, trust in Yahweh with all of your heart. Ginamit yung pangalan ng Panginoon sa tuwing siya po ay pinapaalala niya yung kanyang tipan, pangako sa people of God. God's covenant name, Yahweh, trust in Yahweh with all of your heart. Point B, bakit best decision magtiwala sa Diyos at sa kanyang salita? Because God is trustworthy. Kung meron kang dapat pagdudahan, yung puso mo, yung puso ng ibang tao, wag ang Panginoon kasi ang Panginoon may track record, 100% totoo ang kanyang mga sinasabi. And then, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, in all your ways acknowledge Him. Sabi sa King James, and He shall direct thy paths. But sa ating text, tignan natin yung verse 6. Sabi sa verse number 6. Ayan. Sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Hindi ibig sabihin ng wala kang na magiging problema. Kundi, habang nagtitiwala ka sa Panginoon, ikay ginagabayan ng Diyos para sa kabila ng mga balakid, tutulungan kanya magpatuloy para matupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang sabi ng isang nabasa ko, ang Diyos ay tutulong sa iyo para habang nabubuhay ka, ina-align ng Panginoon, ina-adjust ng Panginoon ang iyong buhay para umayon nito sa kanyang kalooban. So, trust in the Lord. Gusto mo ba na sa pag-usad ng panahon, nagpapatuloy ka sa Kanya? Trust in the Lord. Trust in His Word with all your heart. At, tignan mo, yung mga tao ngayon na ginagamit ng Diyos sa kalooban ng Diyos, ngayon, bakit sila nakarating sa stage na yan? Because sa buhay nila in the past, they trusted the Lord, they trusted the Word of God. Nagtiwala sila, day by day, lumalakas sila sa Panginoon. That's why nandito sila ngayon. Ginagamit ng Panginoon, nagpapatuloy sa Kanya. Now, nakita natin po dito na ang pattern ng text natin, nasabihin niya yung utos, tapos sasabihin niya kung ano mangyayari pag sumunod ka. Diba? Kagaya ng nakita natin, trust in the Lord, all your heart, lean not, huwag kang magtiwala sa iyong sariling kaalaman, kilalanin mo ang Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Ang Panginoon, itutuwid niya ang iyong mga landasin. Okay? So yung pattern na yan, makikita rin natin sa 7 and 8, verses 7 and 8. Sabi diyan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon, tatlong utos, at sa kasamaan ay lumayo ka, konektado yung tatlo na yan. Ano mangyayari sa iyo? Ito na. Handa na kayo dito. Ito yung magiging kagalingan sa laman mo. At kaginawaan sa iyong mga buto. Buto at laman. Alam natin ibig sabihin ng buto. Alam natin ibig sabihin ng laman. Pero pag pinagsama-sama mo na, ano ibig sabihin yan, Pastor? Well, una yung dapat malaman, kung kayo may English Bible, ano nakalagay dun sa word na laman? Meron ba kayo English Bible? Kung wala, baka matagalan pa kayo. Sabihin ko na lang sa inyo. Ano ba? Meron sabi? Navel, Ano ba yung navel? Pusod. Medyo matanda na ako nung nalaman ko yung pusod pala yung navel. So, ito ay magiging kagalingan sa iyong pusod. Bakit kaya pusod? So, dami-dami ng part ng katawan. Bakit pusod? Kasi, napapag-isip din ako dyan, ang pinakamagandang paliwanag na pwede natin sigurong i-adapt ay yun kasi ang nagduruktong sa nanay, di ba? Pag sa baby, yun ang natutong, yung sustansya ng bata doon dumadaloy. Kaya raw, sabi nung nabasa ko noong unang panahon, yun daw pong pusod ay simbolismo
ng buhay, ng kasiglahan, ano, ng alive. Kasi yun ang dahilan kung bakit alive ang baby, ano, doon sa puso, doon siya kumakain, so to speak, ano, sabi doon sa nabasa ko, it was the lifeline between mother and child in the womb. No? So tumutukoy sa life, no, kasiglahan, ano, na kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ito doon yung kasiglahan, sinasabi dyan. And then bones, again, internal yan, diba? Sa loob yan. Yung pusod, sa labas. Ito nyo. Yung bones sa loob. If you will check yung mga commentaries, struggle din sila rito, no? Marami lang tinuturo sa atin dito, mga kapatid, na kapag ikaw ay nagtiwala ka sa Panginoon, huwag kang magtiwala sa sarili mong heart at kinikilala mo ang Diyos sa tuwing ikaw ay magdesisyon, at kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, malayo ka sa kasamaan, at di ka nagpapakapantas sa iyong sariling isip, sinasabi dito na ikaw ay magkakaroon ng kasiglahan at kapayapaan. Sinabi diyan, ano, kaginawaan sa iyong mga buto, katiwasayan, ano? So, ganito natin i-frame yan, ano? Na bakit pinaka-wise na desisyon na magtiwala ka sa Panginoon at sa Kanyang salita. Point D, dahil ito ay nagdudulot ng tunay na kasiglahan at katiwasayan. Ano? Yung kasiglahan para magpatuloy sa Panginoon. Sinabi po nung isa nabasa ko na itong mga simbolismo na ito ay nagpapakita ng pagiging ng kasiglahan, kapayapaan na pangkalahatan. No? Inwardly and outwardly, navel and bones. Na ikaw ay dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon, ang buhay, magagawa mo ng may kasiglahan at katiwasayan sa puso mo yung mga kalooban ng Diyos para sa iyo. Ano? So, isipin mo, kapag alam mo na kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, kahit mahirap yan, nandun ang kasiglahan. Diba? Alam mo kasi kalooban to ng Panginoon. Kahit na maraming kontra, kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Alam mo, pag-share ka ng gospel, ano, ang daming pwede mo maging dahilan para hindi mo gawin yan. Una-una na, baka pagtatawanan ka, wala naman nag-enjoy sa ating pagtawanan. Baka ikaw ay laitin o saktan ka, di ba? O paratangan ka ng mga mali ang motibo mo, mga masasakit na salita. Ano, pero pag alam mo na kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, kahit anong sabihin ng tao, payapa ka sa puso mo kasi alam mo, itong will ng Panginoon sa akin. At gagawin ko, walang makadiscourage sa akin, ito'y kalooban ng Panginoon sa aking buhay. So, ilang application natin dito, minsan, bakit natin pinipili magkasala kaysa gawin ang kalooban ng Diyos? Bakit? Kasi iniisip natin magiging masaya tayo. Diba? Kasi kung di natin iniisip yun, bakit tayo magkakasala? Di po ba? Pero, kung titignan mo, kailan ka magiging tunay na magkakaroon ng kasiglahan sa iyong buhay? Kailan ka tunay na magkakaroon ng katiwasayan o peace sa heart mo? Hindi kapag sumusuway ka sa Diyos, kundi kapag nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Doon mo mararanasan yung kasiglahan inwardly and outwardly, yung kapayapaan sa puso mo. Ang kasalanan nagbibigay ng saya. Pero sabi ng Hebrews, for a season, konting panahon lang. Pero nagpapatuloy yung lungkot at pagsisisi na inahatid ng kasalanan. Ano? So, magtiwala ka ng sinabi ng Panginoon. Huwag mo na antayin matuto ka pa by experience. Kasi kapag pinili mo baliwalain ang sinabi ng Diyos at gawin ang gusto mo, talagang mauuwi ka sa kalungkutan. Mauuwi ka talaga sa kawalang kapayapaan. Tanda mo yan. Huwag ka na mag-experiment. Kasi sinabi na ng God's Word. Gusto mo pa matuto in a hard way? Minsan, yun talaga ang kailangan para matuto tayo, no? Pero hindi mo kailangan dumaan sa ganon. Magtiwala mo na sinabi ng Panginoon. Mas magiging masaya ka at tiwasay kapag sumusunod ka sa Panginoon. Tanda mo yan. Akala mo lang na, wawalan ako ng saya.
Nawawalan ako ng ganito, ng ganyan. For a season. Ano? Pero later on, makikita mo na kapag sumunod ka sa Panginoon, dun ka talaga makakapamuhay sa Kanya. Nandun ang kasiglahan at nandun na ang kapayapaan. Wala ka ng ibang pagbabalingan sa buhay na ito para mahanap mo yung kasiglahan ng puso na hinahanap mo at kapayapaan maliban lang sa salita ng Diyos. Now, ibig bang sabihin nito na pag Kristiyano ka na at sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka na malulungkot? Ganun ba yan? Si Jesus Christ ba nalungkot? Ang palagay niya? Nalungkot ba siya? Oh, yeah. Nung namamatay siya sa krus, tingin ko hindi siya yung masayang-masaya, tuwan-tuwa sa nangyayari sa kanya. Nararamdaman niya yung pain. Hindi siya nagre-reklamo. Baka isipin natin, pag Kristiyano ka na, lagi ka na masigla. Ano? Pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka na magkakasakit. Pero tinuturo sa atin dito, mga kapatid, ay ganito. Kung ikaw'y magtitiwala sa Panginoon, sa kanyang salita, paraanin ka man niya sa valley of the shadow of death, o kaya naman sa green pastures, ikaw ay may kasiglahan at kapayapaan sa puso mo. Kasi praise the Lord, kasi ang ating katiwasayan, ang ating peace, ang ating kasiglahan, vitality, hindi ito nakadepende sa sirkumstansya, kundi sa pagtitiwala natin sa sinabi ng Panginoon. Subukan mo. Kapag ikaw ay pinanghawakan mo ng mahigpit ang sinabi ng Diyos sa iyo, sa Bible sinabi ng Panginoon, makikita mo na kahit anong dumating sa buhay mo, basta alam mo nasa kalooban ka ng Panginoon, magpapatuloy ka. Basta alam mo itong nais sa iyo ng Panginoon, meron kang kapayapaan sa puso mo. Kasi ang blessing, pwede mong matanggap ang kasiglahan at kapayapaan all the time kung magtitiwala ka sa sinabi ng Diyos sa iyo. Ano? Kahit sa panahon po ng katandaan at kahinaan ng katawan, pwede ka pa rin manatiling masigasig at may kapayapaan kung alam mo na ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos sa buhay mo. Marami sa atin dito, mga senior, siguro kung ang gagawin natin takbuhan, hindi talaga sila mananalo. Pero meron tayong mga senior dito na teenager sa lakas pagdating sa pananampalataya. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Na lalapit ka sa kanila para i-encourage ka. I-encourage mo sila, pero ikaw ang aalis na na-encourage sa kanila. Bakit? May na yung katawan, pero yung kalooban, batang-bata para sa Panginoon. Tingnan niyo po, 2 Corinthians 4:16. Sabi diyan, sabi ni Paul, kahit kami ay hindi pinanghihinaan ng, andiyan ba yan? 2 Corinthians 4:16. Hindi ba nailagay? Okay, type mo na lang. 2 Corinthians 4:16, salamat. Kahit kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Ayan. Bagaman ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang katawan, Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. You see? Huwag kang maniwala sa mundo na magiging masaya ka kapag ginawa mo yung gusto mo at binaliwala mo ang salita ng Diyos. Kasi ang totoong kasigasigan, kasiglahan at kapayapaan, makakamtan mo yan kapag nagtumalayo ka sa kasamaan, hindi ka nagpapakapanta sa sarili mong mata at ginagalang mo ang Panginoon, or you're trusting what God has said. At alam nyo, hindi lang sa pagtanda natin, ganun. Pero 100 years bago dumating si Martin Luther, nandyan muna si John Husk. Si John Husk, dahil sa kanyang paniniwala sa
sinasabi ng Bible tungkol sa kaligtasan na taliwas sa pangkalatang tinuturo ng mga panahon na yon, din na sinabi niya, in the truth of the gospel, Tagalogin ko mamaya, in the truth of the gospel which I have written, taught and preached, I will die today with gladness. Sabi niya, sa katotohanan ng mabuting balita na aking sinulat, siguro bilang liham sa iba, tinuro at ipinangaral, ako ay mamamatay ngayon ng may kagalakan. Because he knew that is the word of God. Fast forward, 300 years after that, John Wesley, founder ng Methodist movement, ang last recorded niya, you can search this, ang last recorded words niya ay ito, the best of all is, God is with us. Yun ang uling sinabi niya. Ay, iniisip niya, ang pinakamainam sa lahat, kasama natin ang Diyos. Sa kanyang, dulo ng kanyang buhay, bakit siya nagpapatuloy sa Panginoon, katiwasayan at kasiglahan sa pagdilingkod? Because pinangawakan niya, sinabi ng God's Word, hindi siya iwanan ng Panginoon. Medyo mabago-bago, pero luma na rin sa iba. Si Dwight L. Moody, nung umamatay na siya, ayon sa tala, sinabi niya, palayo na ng palayo ang mundo sa akin, bumubukas na ang pintuan ng langit, ito ang aking tagumpay, ngayon ang araw na ako'y kokoronahan. Kasi, nung mamatay siya, ibang-iba sa kamatayan ng mga taong wala sa Panginoon. Iba ang pananaw. Saan siya nakaka-idea na ang kamatayan ay tagumpay? Saan siya nakakuha ng idea about kokoronahan siya, rewardan siya? It's from the Word of God. Alam niyo mga kapatid, ang tanging magbibigay sa atin ng kasiglahan at peace para magpatuloy at pati hanggang sa huli, walang iba kundi ang pagtitiwala natin sa sinabi ng Diyos. Sa bandang uli, makikita mo, baliwala na yung mga diploma mo, baliwala na yung pera mo sa bangko, baliwala na kung ilan ang nagla-like sa Facebook post mo. Kung sino man nakakilala sa'yo, hindi. Sa bandang huli, ang pag-asa mo talaga yung mga sinabi ng Diyos. Yun ang pangahawakan mo talaga. Nakita ko yan. Of course, alam natin, totoo yun. Nakita ko yan sa buhay ng tatay ko. Wala na eh. Talaga, ko, hirap talaga ng kalagayan ni tatay. Pero ano ang kasiglahan at pag-asa kahit nakaratay siya doon? The Word of God. So, mga kapatid, huwag tayong maniwala sa sinasabi ng world na kapag sumunod ka sa Panginoon, diyan talaga maging boring at walang kakwenta-kwenta ang buhay mo. No. Habang nagtitiwala ka sa sinabi ng Panginoon, diyan ka magkaroon ng kasiglahan magpatuloy at diyan ka magkaroon ng peace sa heart mo. Because yan ay salita ng Panginoon. Now, verses 9 to 10. Anong utos? Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan. Proverbs 3, 9 to 10. At ng mga unang bunga ng lahat mong ani, yung unang bunga mga kapatid, nasimula ito nung papasok ang mga Israelites for the very first time sa Promised Land. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, magkaroon kayo ng seremonyas. Yung kapag hindi na kayo nakadepende sa mana, pag nandun na kayo at umaani na kayo, yung unang anin ninyo, magkaroon tayong seremonyas. Dalhin ninyo sa paanan ng mga priest, first fruit. Dati kasi nakadepende sila sa mga bumabagsak na tinapay. Pero nung sa promise lang na sila, ibig sabihin, nakatotoo na yung sinabi ng Diyos, magbibigyan ko kayo ng lupa, eto na, malalasahan nyo na yung mga prutas na ipinakako sa inyo ng Panginoon, land flowing with milk and honey. Eto na yon, mag-ceremony kayo sa Deuteronomy chapter 26, mababasa nyo yan bago sila pumasok doon sa kabila. At yung pong ceremony na yon, wala tayong time para tignan, ang pinaka-focus nun is to remind ang sarili nila na lahat ng tinatamasan nilang magandang bagay ay galing sa Diyos. Yun ang first fruit. At anong mangyayari?
Anong mangyayari kapag ang ang mga tao po ay pinarangalan o ginalang nila, pinahalagahan nila ang Panginoon mula sa kanilang mga kayamanan at mula sa unang bunga ng lahat ng ani? Verse 10, sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan. Imbakan, sabihin, bodega, no? At aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Sign of prosperity. Ano? Abundance. Hindi ka papatakan ng Diyos, babahayin ka ng Diyos, yun ang ibig niya sabihin. Ano? So, bakit wise na magtiwala ka sa Panginoon? Specifically in terms of pag nagkakalob ka sa kanyang gawain and may mga sacrifices ka, for sure. Bakit wise pa rin na magtiwala ka sa Panginoon and express mo yung trust na yan by generously giving sa Panginoon? Point E, last point natin, no? Kawakas, naka-last point tayo. Kasi pinagpapala ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. May blessing. Oo. Alam mo, hindi lahat ng blessing galing sa Diyos. Di ba? Ang diablo, pwede ka na i-bless yan eh. Oo. Pero, kaya nga, ang hanapin mong blessing, yun sa Panginoon. Pastor, paano ko malaman kung ang blessing na yun sa Panginoon o sa diablo? Eh kapag sumusunod ka sa Panginoon, ito ang pagpapala ng Diyos sa iyo. May mga tao na minsan sumusuway sa Panginoon, lalo silang ginaganahan kasi umuunlad ang buhay nila. Well, you can see that's the grace of God. But at the same time, ang diablo, alam niya kung ano ang kahinaan natin. You know? Mas gustuhin natin, mga kapatid, na hanapin ang blessing mula sa Diyos kaysa blessing mula sa sanlibutan, kaysa blessing mula sa Diyos ng sanlibutan. Alam mo kung bakit? Sabi sa Proverbs 10:22, tingnan mo to ha. Proverbs 10:22, ang pagkapala ng Panginoon ay nagpapayaman. So, ibig sabihin, may pagkapala na hindi galing sa Diyos. Ang pagkapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan, kalungkutan. Walang sorrow. Kasi kapag nagpayaman sa iyo ang sanlibutan, masaya ka talaga. Pero kung wala ka sa kalooban ng Panginoon, marami yang sorrow, maraming kalungkutan yan. Ang diablo, hindi yan namimigay ng walang kapalit. At ang kanyang hinihinging kapalit, sobrang laki ng interes, higit sa kaya mong bayaran. Believe mo, the blessing of the Lord maketh rich, and He adds no sorrow to it. Naalala natin yung sinabi sa 2 Corinthians 9:6. At ito ang ibig kong sabihin, about, context ng giving, not necessarily sa church regular giving, but giving doon sa mga nagdurusa sa Jerusalem ng mga kapatid. Yun ang context. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik, ibig sabihin nagtatanim, ng bahagya. Very interestingly, tinukoy po ng Bible ang giving hindi as losing, but planting. Naghahasik. Ito ang ibig sabihin na naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Ay, that's normal principle, di ba? Mas maraming bunga nung nagtanim ng, di ba, nagtanim siya ng naging 10 puno kaysa sa nagtanim ng naging 2 puno lang. Di ba? So we understand that. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Again, yung principle na yan is about giving. Ano? At minsan, nawawalan tayo ng faith, pagitiwala sa sinabi ng Diyos, at na-express, na mapahayag natin itong kawalan ng pananampalataya sa pamamagitan po ng hindi pagkakaloob ng nararapat para sa gawain ng Diyos. It takes faith to give in a way that glorifies God. Meron akong kaibigang pastor. Itong taong ito talagang binless ng Panginoon. Alam niya, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Ahmed, natutunan ko talaga, the way na bless ka ng Panginoon is to be a blessing to others.
magbigay ka sa gawain ng Panginoon, bigyan mo yung mga manggagawa ng Diyos. Itong pastor na to, ang daming pinaparaan sa kanya ng Panginoon ng mga yaman, pero ang ginagawa niya, hindi para sa kanyang sarili yun. Kinakalat niya sa ibang mga pastor. At yun ang sinabi niya. Alam mo, pastor, ang secret ng blessing is giving. Totoo yan. Totoo talaga. Now, kailangan natin tignan itong talatang ito sa liwanag din ng kabuoang katuruan ng Bible. Kasi baka magkaroon tayo ng maling konklusyon na dahil may mga words dyan na mapupuno aapawan, baka isipin natin na kapag ikay nagtiwala sa Panginoon at nagbigay ka ng faithful, baka isipin natin na automatic talagang maging milyonaryo ka. I think the general principle here, be-bless ka ng Panginoon beyond what you deserve. Pero pangako ba ng Panginoon na lahat na magkakaloob, yayaman? Na kapag ikaw ay mahirap, ibig sabihin, wala ka sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga nangangaral na ganyan. Kaya ka mahirap kasi may kasalanan ka na hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. Kaya ka mahirap kasi hindi ka nagbibigay sa Panginoon. Well, that's a possibility. Pero to say na palaging ganon, delikado po yan. Na pag sinabi natin na kapag mayaman ka, nasa kalooban ka ng Diyos. Pag mahirap ka, wala ka sa kalooban ng Diyos. Teka muna, magpreno tayo kasi pag tinignan mo yung Bible, baka baliktad. Hindi ibig sabihin na naghihikaos ka sa pera, wala ka na sa kalooban ng Diyos. Sa kaparehas din na, hindi ibig sabihin na sobra-sobra ang pera mo, nasa kalooban ka ng Diyos. Diba? Mag-iingat po tayo dyan. Yung material poverty, yung pagiging mahirap, hindi po yan palagi nag-i-indicate ng relasyon ng tao sa Panginoon. Diba? Sa Bible, may kilala ba kayo na rich man na alam niya wala sa kalooban ng Diyos? Meron, di ba? Sinabi ko na nga, yung sa Lazarus and the rich man, yung pulubi napunta sa langit doon. Si Herod, isang hari, pero gusto niya patayin ng Mesaya. Sa kabilang banda, alam niyo po ba na sa Bible, ang itinataas na example, human example ng pagkakaloob sa Diyos, yung mga mahihirap sa Macedonia. Sila po'y nasa kalooban ng Diyos, ginawa silang example para encourage yung mga taga-Korinto para gawin yung kanilang promise. Yung ginamit ng Panginoon na example, yung mga sinabi doon sa 2 Corinthians chapter 8, sila po'y nasa extreme poverty. Sa Tagalog, dayok-dok, hindi lang talaga mahirap, mahirap na mahirap. Pero sila yung example of generous giving. Pakamot ka na lang, di ba? Meron ba sa atin dito, masabi mo na dayok-dok ka? Sobrang hirap mo? Baka sa palagay mo lang yan. Di ba? Pero itong mga tao ito, sinabi ng Bible eh. Under persecution pa sila ng time na yun. So, tandaan nyo mga kapatid na hindi, ang palagay niya ba dito, hindi palaging kalooban ng Diyos na yumaman ng mga Kristiyano. Sayang naman, Pastor. Actually, may verse nga sa Bible, labor not to be rich. Sinabi sa Proverbs. Sa 1 Timothy chapter 6, meron yung mga talata dyan. Pinag-iingat ang mga Kristiyano sa pagmamadaling yumaman. So, it's not always God's will for believers to be rich. Si Jesus Christ, pinanganak sa pamilya na mahirap. We know that kasi sa offering na binigay nung siya pa'y circumcised, yung offering ibon lang, they cannot afford to buy baka or lamb. Wala nga siya sariling tirahan, di ba? Sabi sa atin sa God's Word. Sa 1 Timothy chapter 6, may instruction doon, sinabi doon, at sila na mga mayayaman, sinabi doon sa 1 Timothy chapter 6, wala dyan sa natin, they that be rich,
Ibig sabihin, may kategory dun na silang mga mayayaman. Ibig sabihin, merong mga hindi mayayaman. Mga believers, di ba? At kung titignan mo sa Acts, pati sa ibang mga sulat ni Paul, yung mga Christian, apektado rin ng economic crisis, apektado rin sila ng famine ng mga Kristiyano. Ito niyo po sa, makikabasa niyo sa Acts, may mga time na taggutom, yung mga believers na apektuhan din sila. No? So, ibig sabihin, dumadanas din minsan sa talagang gipit na sitwasyon ng mga believers. Sa Hebrews chapter 10, isa sa mga persecution nila, kinuha yung kanilang mga possession. Ano? At sa James 2.5, ito meron tayo dito. Sa James 2.5, mukhang sinasabi dito na parang mas maraming Kristiyano ang hindi talaga mayaman. Makinig kayo, minamahal ko mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha at sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian ng kanyang pinangako sa mga magmamahal sa kanya? Hindi ibig sabihin pag mahirap ka, automatic Christian ka na. No? Kung titignan natin, the way God works, ang pinipili niya yung mga nobody, sabi sa 1 Corinthians, nobody, mga hindi kilala sa mundo na ito. And part of what it means na hindi ka kilala is mahirap. Diba? So, huwag natin isipin na, sinabi doon, pagka nagbibigay ka, yaman ka. Hindi ako mayaman, therefore, wala ako sa kalooban ng Panginoon. Or kulang pa. Minsan may mga pastor, gano'n. Kaya ka mahirap, kulang pa ang giving mo. Wala na nga. Ang point po natin ay ganito. Ang Panginoon, pwede mong itaga sa bato ito. Ang Panginoon, hindi mabibigo na pagpalain yung mga nagkitiwala sa Kanya. At yung mga nagkitiwala sa Kanya, na pinahayag yung pagkitiwala sa Kanya sa pagiging generous sa gawain ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yun ang pwede mong sabihin na para sa lahat yan. So, some applications. Una, kapag nagbibigay ka sa Panginoon, giving is not losing, but it is a pathway to obtain God's blessings. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay hindi yung nawawalan ka, kundi ito yung landasin tungo sa para makamit mo ang mga pagkapala ng Panginoon. Yan ang sinabi niya Parangalan mo ang Panginoon sa iyo kung anong meron ka, ay yung yaman, and then bless ka ng Panginoon. At andun yung principle na we can never outgive God. No? Hindi mo pwedeng mahigitan ng Diyos sa larangan ng pagbibigay. Bakit? Kasi hanggang ngayon, naranasan mo pa yung generosity ng Panginoon. Di ba? Habang nagbibigay ka, how many times, di ba? Naranasan niyo ba to? Gusto mo magbigay sa Panginoon, pero sa loob mo, may kailangan kami. Pero sa heart mo, alam mo, bigay mo ito, magkaloob ka sa Panginoon. The Lord touch your heart, gusto magbigay ka lang. Pag binigay ko ito, nagiging ka na, mathematician ka na. Kung anong mga epekto nun, no? Hanggang sa pagbili ng sabon, tatamaan yun no? Pero you decided, bigay ko ito sa Panginoon. Alam niyo, naranasan ko yung minsan. Ganun. Ibinalik ng Diyos agad. Through other means, may nagbigay, ano pa man. Ibinalik ng Diyos agad. Sobra pa. Mapahiya ka sa Panginoon minsan, di ba? Naranasan niyo ba yun? Bigay ka sa Panginoon. Pagkatapos, ibabalik sa iyo ng Diyos sa pambihirang paraan na hindi mo inaasahan. Tapos, higit pa sa binigay mo sa Kanya. Sabi ng Panginoon na, hindi ko naman talaga kailangan yan, sinusubok kita. Sabi nga ng Bible, pag-aari ng Diyos ang lahat Kung nagugutom siya, ba't siya manghihingi sa atin? Pero to give is an opportunity to trust God. So, nakita natin, we cannot outgive God kasi naranasan natin yung generosity niya. Pag nagkaloob tayo sa Panginoon, binibigay niya yung mga pangailangan natin. Minsan nga, kahit hindi ka na nagkakaloob, binibigyan ka pa rin ng Diyos. Yung hangin na nilalanghap natin, galing sa Panginoon yan. Every breath,
Sabi ng God's word comes from Him. Yung lakas mo, galing yan sa Panginoon eh. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong magkakwentahan sa Panginoon. Kasi pag nilabas ng Diyos ang resibo niya, mapaya talaga tayo. Pag-iingat ng Panginoon, di ba? Bakit may trabaho kayo iba wala? Bakit may business kayo iba wala? It's because the Lord gave you that opportunity. Marami naman dyan nagtrabaho. Ay marami naman dyan may kagaya ng credential mo, baka higit pa. Pero wala silang opportunity. Kasi promotion comes from the Lord. At alam mo, hindi mo pa rin mahihigitan ng pagkakaloob ng Diyos. Sabihin mo lang, hindi kanya binibigyan ng pera. Sabihin mo, kunyari lang. Sabihin na natin na hindi ka na, walang special favors ang binibigay sa iyong Panginoon. Pero alam mo ba na hindi mo pa rin mahihigitan ng Panginoon? Dahil binigay niya si Jesus Christ para sa iyo. Alam nyo, wala nang dapat pang ibigay ang Panginoon na binigay niya si Jesus Christ. Pero God is very generous talaga ng Panginoon. Pagbigay ang Panginoon. Binigay na ng Diyos ang ultimate gift. The ultimate offering, binigay ng Panginoon Diyos. Walang iba kundi ang kanyang anak na nagdusa at namatay upang tayo po ay maligtas. At kung ang Panginoon, bine-bless niya po yung mga nagkakaloob, well, kung babaligtarin mo yan, hindi kaya mga kapatid ang dahilan kung bakit parang napakabigat ng buhay natin. Nagsusumikap naman tayo. Ginagawa naman natin yung dapat gawin. Pero parang wala. Hindi kaya ang dahilan ay sa ating mga tinatamasa, kinalilimutan natin ang Panginoon. Parang doon sa Hagay, tingnan natin, Hagay 1, verse 6. And ito po mga konteksto rito, hindi po matapos yung templo kasi yung people of God, 30 years na sila nakabalik, yung templo nakatiwangwang, mas nauna pang na-finish yung mga bahay nila. Ang sabi sa kanila ng Diyos through Hagay, kayo'y naghahasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Lugi investment. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Konti lang yung ani. Kayo'y uminom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Konti lang ang tatamasa nila. Kayo'y nagdaramid, ngunit walang nainitan. Konti ang materials for clothing. At kayo'y tumatanggap ng sahod. Ito bang feeling natin minsan? Kayo'y tumatanggap ng sahod. Kayo na tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ano mangyayari kapag naglalagay ka sa supot na may butas? Pag uwi mo, anong meron ka? Hangin. Butas eh. Parang bulsang butas sa tapon ng tapon. Alam mo, kinausap ng Panginoon dyan, yung mga tao na able magbigay pero inuuna pa yung sarili nila kaysa sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya, hindi ko sinasabing ganito nga, pero hindi kaya na kaya ikaw ay nag-struggle financially dahil hindi ka naman generous sa gawain ng Panginoon. At minsan, eto, struggle to ng mga Kristiyano na isa may trabaho, o yung mga bagong graduate, naghanap ng trabaho. Minsan, mas naisip nilang sumuway sa Panginoon. Halimbawa lang, sa larangan ng, halimbawa, iba natutukso na kumuha ng trabaho na medyo may kompromiso, minsan illegal. Kasi yun ang mag-provide sa need ko. May iba nagsisinungaling pagdating sa paperworks para matanggap sa trabaho. Konti lang naman niya, pastor. Yung iba, mas pinipili na on a regular basis, hindi na lang mag-church, magtrabaho na lang. Alam nyo, mali yun eh. Kasi, kanino ba talaga galing ang blessing?
Sa Diyos. Kaya, bakit ka lalayo sa Kanya? Para ma-bless ka. Gayong siya, talaga ang source ng blessing kung may pananampalataya ka. Kasi baka nakikita mo lang nag-bless sa'yo, ang boss mo, ang kumpanya mo, ang negosyo mo. But the ultimate giver of blessing is the Lord. Kaya hindi mo siya kailangan suwayin para mapunta ang blessing na kinakailangan mo. Baliktad. Dapat tayo sumunod sa Kanya. Natandaan natin na bless ng Panginoon, promise niya to bless abundantly. Pero tandaan natin na hindi lahat ng blessing ay material. At sometimes, part ng testing ng Panginoon, ang poverty, upang subukan natin pananampalataya. Now finally, wag mong pagdudahan ng Panginoon. Trust the Lord na faithfully ibibigay niya yung mga pangailangan mo kung kayo magkatapat sa Kanya. Tingnan niyo po ito mga taga-Pilipos. Philippians 4:15 to 19. Alam lang natin yung 19. Pero yung mga naunang verse, kailangan din natin. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na kapagkaisa sa akin sa pag-ibigay at pagtanggap, kundi kayo lang. Walang ibang mag-support sa akin, kundi kayo lang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan mula para sa aking kailangan. Sa inyo, na mabangong samyo, offering isang handog na kaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Kayo na nag-support sa akin, kayo na nagkakalob sa akin. Sa gawain ng Panginoon, pupunuan ng Diyos, ng aking Diyos na pinaglilingkuran ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. You see, ang pathway, ang landasin for God to bless us is through giving. So, trust God and His Word and express that trust pagbibigay. At to wrap up, mga kapatid, tayo po, ang buhay natin ay serye ng mga desisyon. Ang pinakamabigat, pinaka-importante desisyon na pwede natin gawin is the decision to trust God and His Word. Nagkaroon siya ng pagkakataon na magtrabaho sa ibang bansa. Pero, yung pupunta na ng lugar, wala talagang church. Ay meron pa siyang batang anak na maliit pa. Alam niyo naging desisyon niya? Ito naging desisyon niya pangusap sa Panginoon sa kanya base rin sa priorities na nakalagay sa Bible. Sabi niya, Pastor, ayoko magpunta dyan kasi tinignan ko yan, walang church dyan. Paano tong anak ko? Paano itong pamilya ko? Mga kapatid, isipin mo yun, desisyon na yan. That was siya yung pinakamayaman na taong kilala ko. Personal. Siya yung, kundi man siya, isa sa pinakamayaman na taong kilala ko. Now, of course, hindi natin sinasabi na lahat kayo magiging milyonaryo if you follow the Lord. But what I'm saying is, that decision, many decades ago, it was a spiritual decision. Today, I would like to challenge tayong lahat nandito, no? Nakalagay dyan sa ating tema, trusting what God has said. Let's make that commitment today. Sa biyaya ng Diyos, pipiliin ko magtiwala sa sinabi mo habang ako'y nabubuhay. Let's pray. Thank you, dear God, sa sharing ito, and we pray na patuloy kang mangusap even now. Help us, Panginoon, to make that commitment na ano man ang sabihin ng world, ano man ang sabihin ng puso namin, magkitiwala kami sa sinabi ng salita ng Panginoon. Palain niyo po aming magsimpang paanyaya. Mga kapatid, tumayo tayong lahat. Let's all stand. At mamaya, we will pray. You and I, mag-pray tayo sa Panginoon to make that commitment. Sa biyaya ng Diyos, sa lakas na ibibigay ng Diyos, we will live ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang salita. We will trust Him and His Word. Maniniwalaan natin ang Kanyang mga sinabi. Would you make that commitment as a response, as a way of worshiping the Lord? Make that commitment to trust the Lord with all your heart. One stanza of music and then we'll pray.
Panginoon, dalangin po namin na tulungan niyo po kami na magkaroon ng determinasyon na magtiwala sa iyo, sa iyo po mga salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayanan para maalala po ito at maipairal namin sa mga sitwasyon na kung saan ay maharap kami magdesisyon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga kapatid na gumawa ng commitment ngayon na ito po ay aming pong maipamuhay. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Panalangin po sa pagkakaloob.